Nandiyan pala kayo mga bata. Itong inyong Kuya Jun ng Lampara Books. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Ang kwento ko ngayon ay pinamagatang Superwoman si Inay na aking isinulat para sa inyo. Naguhit naman ni Gane Madueño. Simulan na natin. Magaling yata si Inay. Iyan ang lagi kong ibinibida sa aking mga kalaro. Lagi akong kasakasama ni Inay tuwing hapon. Naglalakad siya sa buong baryo habang kip-kip niya ako sa isang braso. Isang malaking bayong naman ang bitbit niya sa isang kamay. Kilala si Inay ng mga taga sa amin. Doris! Laging tawag sa kanya ng mga customer niya. Kilala ang Inay ko dahil marunong siyang mag-manicure at pedicure. Pero hindi lang naman doon siya kilala dahil sa malaking bayong na dala-dala niya, sari-saring damit at minsan naman ay mga sapatos ang naroroon para itinda niya. Pahulugan ko magtinda si Inay, kaya lagi siyang may dalang makapal na notebook at doon inililista ang mga napagbilhan niya. Kaya laging maraming pera si Inay dahil hindi siya napapagod sa pagtitinda. Ang galing-galing talaga ni Inay. Pero hindi yun ang ipinagtataka ko kay Inay. Tuwing may kailangan kami ng aking kapatid, kapag tinawag namin siya, bakit kayang-kaya niyang ibigay ang aming mga hinihingi? Katulad na lang ng minsang mag-brownout ang buong bayan ng San Gabriel. Napakadilim at wala pa si Itay. Takot na takot kami at sumisigaw kami ng ilaw! Ilaw! Maya-maya, hindi namin namalayan, may dala na siyang kandila. Saan niya nakuha iyon? Samantalang, saglit lang nawala si Inay. Ang galing-galing talaga ni Inay! Noong nagkasakit ako, nakatulog ako sa sobrang taas ng aking lagnat. Parang rapido na itinakbo ako ni Inay sa ospital. Ang dinig ko na sinabi ng doktor, mabuti na lang daw, nadala kaagad ako sa ospital at agapan. Kung hindi, baka may masamang nangyari sa akin. Ay, Superwoman yata si Inay. Lumilipad din kaya siya? Ang galing-galing talaga ni Inay! Minsan naman, nangailangan si Ate Jenny ng kabibi para sa isang project niya sa paaralan. Umiiyak na ang kapatid ko dahil baka raw mapagalitan siya ng teacher niya kapag wala siyang makitang kabibi. Paano makakahanap ng kabibi ang ate ko? Wala namang dagat sa amin. Nagling kinuha ni Inay ang kanyang payo at lumabas ng bahay. Maghahanap daw siya ng kabibi. May pakpak nga ba siya at nakalilipad para makarating sa dagat? Ang galing-galing talaga ni Inay! Napansin ko, kahit ano ang project ng kapatid ko, kapag hindi siya makakita ng mga kailangan niyang gamit, si Inay palagi ang nakahahanap. Kagaya ng balat ng itlog, ng mga larawan ng mga hayop, prutas, at kung ano-ano pa na ipinahahanap ng kanyang teacher para daw sa mga album. Ang galing-galing talaga ni Inay! Hindi lang yun. Paggising pa lang ni Inay sa umaga, magluluto na siya ng almusal para sa amin. Magpapakain ng mga manok at bibi sa bakuran. Magsisiga ng mga basura at mga tuyong dahon sa likod bahay. Maglalabas si Inay, mamamalansya, maglilinis ng bahay. Magluluto si Inay ng pananghalian at hapunan. Magmamanicure, magpe-pedicure at magtitinda pa ng mga damit at sapatos. Parang hindi napapagod si Inay. Ang galing-galing talaga ni Inay! Minsan ay nasira ang pinapasadang jeep ni Itay. Doris, kukulangin tayo ng pera. Baka walang maging baon si Jenny ng 1 linggo. At wala tayong ipambayad sa kuryente dahil nasira, nasa talyer ang jeep. Sabi ni Itay. Akong bahala, sagot ni Inay. Nakita kong namitas ng mga saging at gulay si Inay sa likod bahay at isinakay ang mga iyon sa tricycle kasama ang napakatabang baboy namin. Aba, tama nga si Inay. Nakabayad kami ng kuryente
at may baon na si ate para sa isang buong linggo. Ang dinig ko'y ipinagbili ni inay sa bayan ang mga isinakay niya sa tricycle. Ang galing-galing talaga ni inay. Pero, bakit ganoon? Isang araw, biglang tumamlay ang aking inay. Hindi raw siya makabangon. Hindi siya pinagtrabaho ng aking itay. Si itay ang gumagawa sa mga gawaing bahay at ang inay ko naman ay palagi nakahiga. May sakit ba ang inay ko? Wala akong sakit, anak. Sagot niya sa akin. Malapit ka nang masundan. Masundan? Malapit na raw akong magkaroon ng isa pang kapatid. Nagdaan ng ilang araw, unti-unting lumalaki ang tiyan ni inay. Namangha ako sa sinabi sa akin ni inay. Narito sa loob ng tiyan ko ang bunsong kapatid mo. Anumang oras ay lalabas na siya sa akin. Ang aking kapatid nasa loob ng tiyan ni inay at lumalaki raw sa loob ng kanyang tiyan ang aking kapatid. At lalabas daw siya roon balang araw. Kaya lalaki ng lalaki rin ang tiyan ng aking inay. Ang sabi niya, ganoon din daw kami ni ate. Galing kami sa kanyang tiyan. Ang galing-galing talaga ni inay. Dumating ang araw ng isilang ni inay si Bunso. Gabriel! Gabriel ang sabi kong ipangalan sa kanya. Isinunod ko sa pangalan ng patron namin. Hinaplos ko ang mukha ni Gabriel. Ang cute-cute ng mga mata niya. Napakabango niya at ang pula ng mga labi. Ang kinis-kinis ng kanyang balat at napakatangos ng kanyang ilong. Lagi niya akong hiningitian. Nagmumahal na raw siya sa akin, sabi ni inay. Gaya ko raw at ni ate ay isa rin itong anghel. Ang galing-galing talaga ni inay! Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento at laging tatandaan ang taglay na galing ni inay. Itong inyong Kuya Jun ng Lampara Books. Laging magbasa upang tumalino.